Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Update lang po tayo dito kay Senator Bong Revilla, former Senator Bong Revilla, dahil nga 'di ba na-issuean na siya ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. So nag-voluntary surrender na po siya. At ngayon daw po mukhang dadalhin po sa New Quezon City Jail. So doon siya mamamalagi habang didinggin yung kasong nakasampa sa kanya. So no bail po 'yun. Kaya ang mangyayari niyan hanggat hindi natatapos yung pagdiditis, doon muna siya mananatili sa loob ng kulungan. Ngayon, ano ba yung nangyayari dito sa sitwasyon ni Senator Bong Revilla? At bakit siya ang napagdiskitahan ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos para ipalit sa mga sinasabi natin mas may kinalaman talaga dito sa mga maanumalyang pagnanakaw sa flood control project. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, alam naman natin kung sino ang punot dulo nitong issue ng flood control, pero ang naikukulong ay yung mga scapegoat, ika nga. Halimbawa na nga niyan, si Senator Revilla, na kung saan alam naman natin na isang scapegoat lang. Dahil kita nyo naman po mga kababayan, ito kasi senaryo. Ibabalik ko lamang po sa inyo yung senaryo. Ganito nangyayari. Yung mga nasa ilalim, sila Alcantara, si Bryce, yung mga yan ay nagsabi na sila ho ay nagbigay o parang para bagang naglalagay dito sa isang o inuutusan lamang sila ng iisang tao na si Bernardo. Diba? Tapos etong si Bernardo na ilang beses nagpalit ng kanyang testimony, ng kanyang affidavit, 3 beses nagpalit ng kanyang testimony at affidavit, at yan po ay inabot pa nga ni Remulla. So sa madaling salita, lahat ng mga katarantaduhan, even with the contractor, si Diskaya, lahat ito para bagang ang pinaka palabas ng bote, ika nga, 'di ba? Yung bote, alam niyo yung bote, 'di ba? Pag tinawag kang para kang San Miguel Beer, alam mo yung ibig sabihin noon, 'di ba? Yung pale pilsen pa kasi nung unang panahon yung ganon, yung mataba, tapos sa dulo, yun yung labasan. Para bagang naandun si Bernardo dun sa labasan. Tapos ang kailangan lang ng gobyerno ay itong si Bernardo magbago ang kanyang testimony. At nakita. So sa madaling salita po, ang kumukumpas ngayon kung ano itatakbo ng yung pag-iimbestiga sa flood control project ay yung gobyerno mismo. Ngayon, ang nangyayari, dahil nga ang kinuha si Bernardo, siya yung ginawa ngayong state witness. So lahat ng mga sinasabi niya ngayon, yun ang pinaniniwalaan ng gobyerno. So ang nangyayari, dahil nga easy target itong si Senator Bong Revilla, dahil nga meron siyang dating kinaharap na kaso, so yun ang ginagawang pattern ngayon. So pinalalabas ngayon dito na dating nakasuhan tungkol sa pandarambong itong si Bong Revilla. So malaki rin po yung chances na sangkot din siya rito sa mga maanumalyang flood control ng DPWH. At nakita naman natin yan na sa kanyang affidavit, iba-iba ang kanyang binigay na affidavit. Nagbabago, depende sa panahon, depende sino bumulong. Di ba? Yan o nangyayari. Tapos, biglang sumegway. Kahit na itong si Diskaya, merong ibang tinuturo na di umanong humihingi ng komisyon sa kanya. Si Zaldico, iba rin ang tinuturong humihingi ng komisyon sa kanya. Lahat ito sila BBM o di kaya si Romualdez. Pero si Bernardo, doon sa mga nasa DPWH, ang tinuro, instead na si Romualdez o di kaya si BBM, ang tinuro, mga senador. Gago! Mga senador na maiingay. Ibig sabihin na maiingay, ibig sabihin nun, pag ito kinulong, pag ito inakusahan, siguradong mawawala na. Ngayon nga, kita ninyo, kaliwat kanan ng news about Senator Revilla na sumuko.
Alam niyo ito ha, iisipin mo na mabuti ito. Ito lang ha, isubukan lang natin itong pag-isipan ng mabuti. Ha? Pag-isipan natin ito na mabuti. Kung kayo kunwari si Senator Revilla na nakulong na kayo before, di ba? Nakulong na kayo. Oh, nakulong na kayo before, alam mo na yung dadanasing mong hirap, lalong-lalo na ang nakaupo ay kalaban mo. Di ba? Maano ka eh, parang tangina traumatic yan ah. Traumatic yan eh. Kung kayo siguro yon, kung siguro tayo yon, this is a normal response. Di ba? Abas, malamang sa malamang, hindi kayo susuko. Tama, mali. Kaya lang, kung iisipin mo na mabuti, kung talagang lalaliman mo isip mo, mga kababayan, pag ikaw hindi sumuko, it will be, alam mo yon, ang dating nun sa taong bayan, para kang guilty o nagtatago. Sabi nga nila, di ba, ang pag tumatakbo, parang ganyan, is parang nagtatago ang dating, guilty. Di ba? Yan yung sinasabi ng mga gago di ba? Hindi naman lahat ng nagtatago, guilty. At higit sa lahat, Pero dito mukhang ibang magiging sitwasyon dito ni Senator Bong Revilla kasi nung unang beses siyang makulong, ah parehas silang nilagay ni Jinggoy doon sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Pero this time, sa City Jail po nilagay si Senator Bong Revilla. So sa ano siya, sa may Payatas, yung kung tawagin nila ngayon, yung New Quezon City City Jail. So mas bago yun pero City Jail pa rin. So magkaiba yung ambience dun sa PNP Custodial sa Camp Crame compare dito sa bagong kulungan. So City Jail po dinala si former Senator Bong Revilla. So hindi na kasing ganun ka kumbaga yung mas hindi masabi natin maluwag pero alam niyo yung iba yung magiging treatment pagdating sa kulungan kasi doon sa PNP Custodial Center talagang kumbaga sabihin naman natin medyo may konting pagiging VIP. Ngayon dito sa New City Jail mukhang hindi mangyayari ngayon kay Senator Bong Revilla kaya medyo may adjustment pa rin siya nagagawin dito dahil talagang mag-iiba rito yung magiging pananaw niya sa buhay. at higit sa lahat, ang mas matindi dito, yung hindi nagtago, yung hinarap. I do not have problem with, halimbawa, si Bato, di ba? Ayaw niya kasi wala nga namang siyang patas na mararanasang hustisya sa Pilipinas. Pero, bakit si Pangulong Duterte? Hinarap niya. Alam niya nang kuhulihin siya bago siya umuwi. Lahat kami nung nando kami sa Hong Kong, yun ang sinasabi sa kanya, Mr. President, uhulihin na kayo pag uwi. Pero alam mo, sabi niya talaga, hindi, harapin ko yan. Harapin ko yan. Kasi hindi ako guilty dyan Kaya nga ako, nagulat din ako dahil sabi ko nga dito kay Revilla, kung ako siguro ito to be honest I mean, I'll be honest with my emotion and thinking, okay? Logic, ika nga. Kung ako yun, hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Alam ko pinagtitripan nyo lang ako. Bakit ako susuko na alam ko namang hindi ako yun? Ang talaga, kaya lang nyo ako, ginagamit nyo lang ako scapegoat. Ang talagang dahilan nitong mga katarantaduan na ito, walang iba ko hindi si Romualdez at si BBM. Ba't ako susuko? Kung ako si Revilla... Pero siguro, naisip din dito ni Senator Bong Revilla na halos 2 taon lang naman niya bubunuin yung pagkakakulong. Kasi alam niya, siguro nararamdaman niya pagdating ng 2028, magpapalit ng administrasyon at malaki yung tsansa na si Vice President Sara Duterte yung maging presidente. So ma-acquit din itong kaso niya. So sa kanilang siguro niya babalikan itong mga nagdidiin sa kanya ngayon through VP Sara or sa administrasyon ng susunod na presidente. Kaya mas minabuti niyang sumuko na lang kasi kung magtatago pa siya dyan, so hindi mag-start yung trial, hindi niya may paliliwanag yung side niya, kitang-kita naman na medyo malakas yung kanyang magiging depensa kasi nga ilang beses na nagpalit ng affidavit itong si dating Yusek Bernardo. So doon nila bubutasan yan kasi may halong politika sigurado yun dahil nga ang kumukumpas nito taga Cavite daw. Kung ako si Revilla, I mean
Pero alam mo, kaya nga nung sumuko siya, nagulat ako kasi paglabas ng warrant, kinagabihan, sumuko siya kagad. Sabi ko, itong maman to medyo baliw din eh. Hindi, sabi ko nga mukhang ano rin ito eh. Talagang atapang atao eh. Hindi, isipin niyo yun ha. Na naranasan mo na yan eh. Yung pinagbintangan ka na't lahat. Tapos eventually, palalayain ka kasi wala naman palang ebidensya talaga. Kung hindi puro panggigipit lang. Remember, don't ever forget, he was acquitted noong panahon ni Pinoy. Kasi nga, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Corona. Yung mga hindi pumirma, ginipit. Wala namang sapat na ebidensya para ikulong o para i-convict. Pero ikinulong. Di ba? So, uulitin na naman niya. Sabi ko nga, ano bang problema nito ni Revilla? Bakit inuulit niya? Di ba? Isipin niyo na mabuti yun. Pero, napahanga ako eh. Ito, to be honest, napahanga ako doon sa mama. Sabi ko, iba rin ang ano nito. Kasi tama nga naman. Yung kasaysayan na magdidikta ng mga pangyayari. Ngayon, talunan ka. I agree. Talunan ng dating ni Senator Revilla na parang naku, may nakulong na. Pero kung talagang wala ka kasing ginawa, tapos may pagkakataon ka naman tumakbo sa dami mo namang pera, mayaman naman yan, artista yan eh. Di ba? Pwede kang tumakbo pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, matapang kang haharapin ang proseso. Naniniwala ka pa sa proseso. At kung talagang, alam mo yon, doon pa lang, sa pagsuko niya, ito po ay isang halimbawa na talagang wala siyang ginawang masama. Kasi alam niya mapapalaya din siya because of lack of evidence. Di ba? Ganon din kay Pastor Kibuloy. Alam mo, nung time na yon, pwede naman din siya sumuko nun eh. Malaya na siya nun eh. Malaya na talaga pero hindi po siya nahuli ah. Sumuko po siya. And that is very, very, very clear. Kasi nga, sumuko ho siya doon sa kasundaluhan. Sa katunayan, alam ko nga, kilala ko nga kung sino yung mga sinukuan niya nun eh. Oh, sumuko siya sa ISAP nun. Di ba? Kasi alam nilang mapapawalang sala sila. Ang masama lang kasi sa Pilipinas, hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Marami sa ating kababayan hindi nauunawaan ng proseso pagdating sa justice system. Alam mo yon, hindi porket nakulong ka, ikaw ay guilty na. Oh. At hindi rin porket nakalaya ka, ikaw hindi convicted. Bakit kanyo? Si Franz Castro, convicted yun eh. Ibig sabihin ng convicted, ikaw ay napatunayan doon sa kasalanan na inakusa sa'yo. Ikaw ay napatunayan. Yun ang ibig sabihin ng convicted. Nagkataon lang, yung kanyang conviction o yung kanyang kasalanan ay bailable. Eto kay Pastor Kibuloy at saka kay Senator Revilla, hindi bailable. But it doesn't mean guilty na sila. Kasi hindi pa po sila convicted. Ulitin ko, hindi sila convicted. Ibig sabihin, Kaya nga, di ba, sinigurado talaga nila na makukulong ang mga sinampang kaso, yung mga no bail. Diba? So kahit na nag-hearing pa lang yan, wala pa naman talaga totaling conviction mangyayari. Yan on trial pa lang. Pero parang nagsiserve ka na kaagad ng sentence. So yan talaga yung naging main nila dyan, objective nila na talagang maipakulong muna. Diba? Makasuhan, masampahan ng kaso, pagkaroon ng, alam nyo yung ganyan, na warrant of arrest. So, talagang yung motibo lang talaga nila rito. Yung nga lang, ang masama lang kasi sa impression nga talaga dito sa Pilipinas. Once na ikaw ay pumasok sa loob ng kulungan, ang thinking talaga ng tao ngayon, sa ganung nangyayari, convicted ka na kagad. So, hindi nila naiintindihan na ikaw ay dumaan pa sa proseso at ikaw ay inaakusahan pa lang. Lalo na rito, di ba, public figures tong si Bong Revilla. So, nakalathala yan sa social media, sa mainstream media. So, yung mga hindi masyadong naiintindihan talaga yung proseso,
lumalabas na masamang tao itong si Bong Revilla. Ibig sabihin nun, kaya sila hinuli ng court at nagbigay ng warrant. Warrant does not mean you are guilty nor convicted. That warrant only says na you are under the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, hawak ka na ng korte. Kaya lang, meron tayong tinatawag na non-bailable at bailable. Nagkataon, yung inaakusa sa'yo sa batas natin, non-bailable. Ibig sabihin, nandiyan ka lang sa kulungan. Yun nga minsan nakakalungkot sa Pilipinas eh. Bakit to kanyo? Ito, totoo ito ha. Marami sa mga PDL, yung person na deprived of liberty, ay napapawalang sala after 10 to 20 years. Bakit? Napag-alaman. Marami tayong napapanood na yan sa mga balita eh. Napag-alaman, hindi naman pala siya guilty. Hindi naman pala siya involved doon sa crime na yun. He was, number one, he was framed. Second, politically persecuted. May mga ganong pagkakataon. Di ba ho? Yun ang problema eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes. Si Tebes nakulong. Di ba? Lahat ng akusasyon, mamamatay tao, bla 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 bla. Tapos bigla sasabihin ng court, dismiss yung case mo. Ano ibig sabihin nun? Walang sapat na ebidensya. Hindi sapat yung ebidensya para magsabi na ikaw ay talagang mamamatay tao. So sabi ko nga, ang sakit din nun no? Isipin mo na mabuti ito, lagay mo sa isipan mo to, no? Inakusahan ka. Ang sakit talaga nun. Kumbaga yung sentence dun sa kasong inakusa sa'yo, kung halimbawa wala ka naman talagang kinalaman dun, 5 to 10 years, di ba? Yung pagkakakulong. Nag-serve ka na ng 5 to 10 years. Tapos i-acquit na ng korte yung kaso mo. So, ganun din. Diba? Acquitted ka nga, pero nag-serve ka na ng sentence doon sa kaso. Hindi mo naman, ikaw ang, diba? Wala kang kinalaman. So, yan lang talaga yung nagiging nakakalungkot na sistema dito sa Pilipinas. Although gumagana ang ating justice system, yun nga lang sa sobrang baga, lalo na kung ikaw isang mahirap na tao lamang, wala kang pangkuha ng maayos-ayos na abogado, diba, yung mga tagang de campanilla kung tawagin nila. So, hindi ganun kabilis yung nagiging proseso ng justice system sa Pilipinas. Kaya nangyayari, inaakusahan ka pa lang, nagsiserve ka na kagad ng sentence. Inakusahan ka na lang lahat. Ginudge ka na ng lahat ng tao. Alam mo mga Pilipino, judgmental eh. Minsan, hindi lang judgmental, wala pang alam. Alam mo yun, lahat na ng akusasyon sinabi sa'yo. But eventually, di ba? Wala naman pala. Hindi ka naman pala talaga gumawa nun. Bigyan ko example, kay Chis Escudero. Inakusa ng lahat. Bla, 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 bla. Tapos bilang sasabihin ng Comelec, ay wala pala siya kasalanan. Buti na lang yung kanya, walang case of non-bailable. Pero lahat na ng akusasyon, lahat na ng binato sa kanya, yung pala, hindi pala siya, diba sabi ng Comelec, wala siyang problema. Tangina pagkata sisiraan lahat ng sa news, kaliwat kanan, sinira, sinabi ganito ka, magnanakaw ka, bla bla bla. Tapos bilang, wala pala siyang kasalanan. Ganun, mali. Kaya nga alam mo, sabi ko nga nung iniisip ko na mabuti, no, talaga I'm trying to realize, sabi ko, ba't sumuko itong maman to, si Senator Revilla? Kasi sigurado ako, kumbinsido siya na wala siyang partisipasyon. Wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control na ito. Susunod dyan, tingnan ninyo, si Villanueva. Susunod dyan si Jinggoy. Yan, sunod-sunod dyan eh. Sigurado yan. Kasi nga, alam nyo, big news to mga kababayan. This is big news. Yun na lang ang balita ngayon. Puro si Revilla. Tang-inasa na si Romualdez. Di ba? Diversionary tactics. Ang galing na pagkaka-divert nila sa nangyayari. So, may parang kakontsaba nga rito ang mga mainstream media. Di ba? Kung wala lang social media ngayon, malamang lalabas talaga na ididiin na yung mga inaakusahan nila, yung 3 senador. So, makakalimutan na itong si Martin Romualdez, itong si Bongbong Marcos, mga pinagagawa nila kasi
palalabasin nila, ito na yung pinaka big fish, yung mga senador na kumita daw di umano sa flood control. Ayun, ang saya, kumukuya-kuya-koy, nakahiga doon sa pera niya. Tama, mali. Pabigyan ko pa kayo ng example. Yung tumatakbo, nandun sa Portugal, na alam natin, tandaan nyo to ha, huwag nyo kakalimutan ho ito ha mga kababayan. Siya ho ang head ng appropriation, Committee of Appropriation. Siya yung pinaalas. Sabi nga ng iba, siya yung nandun sa small committee. Siya ang namumuno doon sa small committee kasama si Romualdez. Pero bakit ayaw umuwi? Ha? Bakit ayaw umuwi? Eh malamang sa malamang natatakot. At delicates talaga siya dahil alam mo naman galit na galit ang mga Pilipino sa kanya. Pangalawa, Pero may bali-balita kasi 'di ba sabi ni Bongbong Marcos, tinry daw siyang i-blackmail. Bawiin lang daw yung baga tumigil lang si Saldico na maglabas ng video, hindi kakanselahin yung kanyang passport. So possible kaya na sabi nila posible daw kaya na nakipagkasundo na wag na manahimik na lang si Saldico, hindi na i-cancel yung passport niya. Tandaan nyo, ang kinancel pa lang na passport niya is Philippine passport. May mga bali-balita rin na meron daw iba pang passport itong si Saldico. Kaya malaya siya nakakatalon sa iba-ibang bansa. So, ang pinaka-latest update lang daw nasa Portugal daw. Sabi, nasa Portugal daw. Pero, sino nagsabi na nasa Portugal? Si John B. Cremulya. So, posible kayang sinasabi niya lang yun, pero ang totoo wala naman talaga sa Portugal itong si Saldico. Para lang masabing minomonitor nila si Saldico. So, hindi natin maintindihan, hindi natin alam kung ano talaga yung nasa likod ng bakit yung biglang pananahimik ni Saldico. dalawa, baka siguro, di natin alam. Baka naman talaga guilty siya, depende sa kanya yun. Depende sa kanyang argumento. Di ba? Kung ikaw ay, alam mo yun, walang kasalanan, haharapin mo. Haharapin mo ito. Kahit, kaya nga ako sabi ko, malupit itong maman to Nakulong na nung una, hindi pa nadala. Hindi totoo, hindi pa nadala na, kung ako tatakbuhan ko na yun Kasi, mantakin mo, isipin nyo yung nasayang na panahon na nakulong si Revilla nung panahon na yun. Lahat ng akusasyon sinabi sa kanya. And yet, sasabihin ng korte, malaya ka na. Wala ka pala kasalanan. Hindi ka yung nag-aakusa sa'yo, hindi pala napatunayan na nagkasala ka. Kulang-kulang sa ebidensya. Sabi ko nga, kung ako siguro yun, sasapakin ko yung nagkulong sa akin. Hindi, biro lang Hindi ba isipin mo, kinulong ka, naubos yung panahon mo doon sa kulungan, tapos bilang, hindi nila napatunayan yung akusasyon nila, wala. Wala ka palang kasalanan. Tas ganun. Ito nga yung matindi dito, kaya nga hinangaan ko bigla dito si Revilla. Inulit ka pa. Alam niya talaga. Yun nga, di ba? Yun nga yung nakakalungkot lang talaga doon yung pagkatapos kang masiraan sa publiko nationwide, tapos all of a sudden sasabihin ng korte, walang matibay na ebidensyang magkukonek sa'yo. Kahit sabihin mo meron kang certificate, meron kang, alam mo yun, meron kang resolution galing sa korte, pero the facts na, alam nyo yun, trial na, kung ano yung mga ibinato sa yung mga akusasyon, di ba? Lumalabas, parang guilty ka pa rin. Pero yung mga totoong guilty, andun, ginawang witness ng DOJ dahil nagsoli ng pera. Dahil parang ang nangyayari doon, ginamit yung pera as pang-bribe para mapasok sa witness protection program. Kaya mangyayari, madidiin dito si Senator Bong Revilla at pag nagkasama-sama pa, makakasama niya si Joel Villanueva at si Jinggoy. So, ayun na antayin natin. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.